Sa kasalukuyang panahon, gaano nga ba katimbang ang pagiging magkapatid? Paano kung pumagitna ang isang taong pareho nilang iniibig? Kailangan nga kayang buhay ang maging kapalit? Abril, taong 2017, alauna ng madaling araw sa isang barangay sa Quezon City, nang makatanggap ng ulat ang mga tanod at pulis tungkol sa sigawan at ingay sa loob ng isang paupahang bahay. Tahimik na ang paligid ng mga oras na yon, ngunit ang saglit na kaguluhan ang gumising sa residente. Ilang kapitbahay ang nakarinig ng malakas na mga kalabog na agad na tumawag para humingi ng saklolo. Pagdating ng mga rumisponde, agad nilang napansin ang kaguluhan sa loob ng bahay. May mga gamit na nakakalat at bakas ng matinding pagtatalo. Sa sala, natagpuan si Ronald Soquilla, 25 anyos, duguan at wala ng buhay. Sa kabilang bahagi naman, si Hanelyn Ortiz, 22 anyos ay nakahiga rin at may malubhang sugat. Mabilis na tinawag ang ambulansya at sinubukang isalba ang dalawa. Sa sulok ng silid naroon si Jomar Soquilla, 23 anyos. Kita ang panginginig sa kanyang katawan at may sugat ang kanyang kamay. Hindi siya umalis sa lugar at hindi rin nakapagbigay ng malinaw na paliwanag sa unang sandali. Matapos siguraduhing ligtas ang paligid, agad na isinakay sa patrol si Jomar at dinala sa presinto para sa inquest proceedings. Nang dumating ang ambulansya, mabilis ding itinakbo sa ospital sina Ronald at Hanelyn, ngunit idineklarang wala na silang buhay. Sa labas ng bahay, nagsimulang magtipon ang mga kapitbahay nila. Kumalat ang iba't ibang haka-haka, ngunit nananatiling tahimik ang mga otoridad habang sinisimulan ang formal na investigasyon. Isinara ang lugar matapos kolektahin ang mga ebidensya na inaasahang makapagbibigay linaw sa tunay na nangyari. Kinuhanan ng larawan ang buong paligid. Maging ang mga kapitbahay ay nagbigay ng kani-kanilang salaysay at lahat ng ito ay ginamit ng pulisya upang mabuo ang tunay na kwento ng nangyaring karahasan. Taong 2015, iniwan ni Jomar ang kanilang probinsya sa Bicol at lumuwas patungong Maynila sa pag-asang makakahanap ng mas maayos na trabaho at makaipon para sa sarili at sa mga magulang. Tumira siya sa bahay ng kanyang nakatatandang kapatid na si Ronald sa Quezon City. Bagamat hindi nakapagtapos ng pag-aaral, ay positibo si Jomar na may mas magandang oportunidad sa Maynila kaysa sa probinsya kung saan siya nagmula, ngunit tila nagkamali si Jomar sa ganitong paniniwala. Nahirapan siyang makahanap ng stable na trabaho at umasa lamang sa mga sideline at kakarampot na kita. Sa panahong yon, nakilala ni Jomar si Hanelyn Ortiz sa pamamagitan ng social media. Mabilis ang naging ugnayan ng dalawa hanggang magpasya silang magkita at magsama. Si Hanelyn na mula sa Cavite ay tumira rin sa bahay ni Ronald kasama ang kanyang kasintahan na si Jomar. Sa simula, naging maayos ang pagsasama at walang naging problema, lalo't malugkod na pinayagan ni Ronald ang pagpapatira ni Jomar sa kanyang kasintahan sa kanyang bahay. Habang tumatagal, naging malinaw ang kakulangan ni Jomar sa hanap buhay. Dahil hindi na lamang sarili ang sinusuportahan, ay naging mas kapos sa pera ang binata. Si Hanelyn na may pangangailangan din sa sarili ay nagsimulang makita na hindi siya kayang suportahan ni Jomar. Sa tuwing walang racket ay madalas na makahiram si Jomar ng pera sa kanyang kuya para lamang maitawid ang araw-araw at mapagbigyan ng ilang kahilingan ng kasintahan. Hindi naging problema ang pera kay Ronald. Siya ay kumikita sa pagbabuy and sell ng gadgets at pag-aayos ng mga sirang cellphone. Hindi man marangya ang buhay, ngunit sapat ang kanyang kita para matustusan ang pang-araw-araw na gastos sa buhay at sa bahay.
Siya ang madalas magbayad ng kuryente, pagkain at minsan nagbibigay pa ng pera kay Jomar kapag kapos ito. Sa una, naging matiisin si Hanelin sa sitwasyon ni Jomar dahil mahal niya ang lalaki. Subalit unti-unti naramdaman niya ang pagod at pagkadismaya. Hindi na ibibigay ni Jomar ang mga bagay na nais niya at wala ring malinaw na direksyon ang kanilang kinabukasan. Sa loob ng iisang bahay, naging kapansin-pansin ang agwat ng dalawang magkapatid pagdating sa kakayahang magbigay. Hindi rin nakaligtas sa mata ni Hanelin ang kakaibang pagtingin ni Ronald sa kanya. Sa mga simpleng pagkakataon, ramdam niya ang interes ng lalaki. Nasusulyapan niya minsang nakatingin ang lalaki sa kanyang pang-ibaba, lalo sa tuwing maikli ang kanyang suot. Sa tuwing kaharap sa hapag ay madalas din niyang mapansin si Ronald na nakatitig sa kanyang hinaharap. May mga pagkakataon ding inaalok siya ng lalaki ng pagkain o ng tulong sa ilang mga bagay sa loob ng bahay. Sa halip na umiwas, nagsimula niyang tanggapin ang atensyon bilang isang paraan para makaramdam ng seguridad na hindi niya nakukuha kay Jomar. Habang patuloy ang pananatili nila sa iisang bahay, dahan-dahang nagbago ang galaw ni Hanelin. Nagsimula siyang humingi ng maliliit na pabor kay Ronald. Paghingi ng tulong, naisuot ang kanyang pang-ilalim na saplot sa likod sa tuwing wala si Jomar. Pagtawag sa pangalan ni Ronald para iabot ang tuwalya sa tuwing siya ay naliligo. Mga sandaling tila planado upang unti-unting mapalapit sa lalaki nang higit pa sa pagiging bayaw. Sa mga sandaling yon, napalapit si Ronald kay Hanelin. Hindi siya manhid para hindi maunawaan ang mga aksyon ng babae. Sa likod ng katahimikan, nabuo ang isang relasyon na hindi dapat mangyari. Ibinigay ni Ronald ang mga materyal na pangangailangan ng dalaga. Mga bagay na hindi maibigay ng kanyang kapatid, kapalit nito ang mga mapapusok na sandali sa mga oras na wala si Jomar. Nanatili si Hanelin bilang kasintahan ni Jomar sa harap ng lahat. Ngunit sa likod nito, umaasa siya sa tulong at atensyon ni Ronald. Ang lihim na ugnayan ay lalong lumalalim habang patuloy ang pananahimik ni Jomar na abala sa sariling problema at kawalan ng direksyon. Si Ronald naman ay naging mas kampante sa sitwasyon dahil siya ang may hawak ng pera at desisyon sa bahay. Unti-unti niyang naramdaman ang kapangyarihan at relasyon. Sa puntong iyon, naging mas mapangahas ang kanyang mga kilos at mas malinaw ang kanyang intensyon. Habang tumatagal, nagsimulang bumigat ang sitwasyon. May mga pagkakataong muntik nang mabuko ang dalawa. Paulit-ulit ang mga palusot at pag-iwas. Sa kabila nito, unti-unti ring nabuo ang kutob kay Jomar. May mga pagbabago siyang napapansin. Ang pagiging aligaga ni Hanelin sa tuwing magkakasama silang tatlo at ang pagiging sobrang komportable nito sa piling ng kanyang kuya. Habang lumalalim ang lihim na ugnayan, nagsimulang magbago ang asal ni Ronald. Hindi na siya nakontento sa pagtatago ng relasyon. Ipinilit niya kay Hanelin na tuldukan na ang kanyang relasyon kay Jomar upang hindi na nila kailangang magtago. Nangako si Hanelin na aayusin ang lahat. May mga pahiwatig na iiwan niya si Jomar. Ngunit lumipas ang mga linggo at buwan na walang malinaw na desisyon. Nanatili siyang nasa gitna. Kasintahan si Jomar sa harap ng publiko at lihim na kaagapay ni Ronald sa likod ng 4 na sulok ng kanilang bahay. Ang pangakong binitawan ay nanatiling hanggang salita lamang. Dahil dito, naging mas mainitin ang ulo ni Ronald. Mas naging mapagkontrol siya sa galaw ni Hanelin at mas lantad ang pagkainip. Sa loob ng bahay, ramdam ang tensyon. May mga sandaling tahimik ang lahat ngunit mabigat ang hangin. Ang dating maayos na samahan ng magkapatid ay unti-unting nabahiran ng hindi pagkakaunawaan. Si Jomar, kahit walang malinaw na ebidensya, ay nakakapansin ng pagbabago.
Napapansin niya ang pag-iwas ni Hanlin, lalo na sa mga tanong na may kaugnayan sa kanyang hinala. Ang mga hinala at ilangan ay nagpatuloy hanggang sa dumating ang gabi na magbabago ng tuluyan sa takbo ng kanilang buhay. April 23, 2017, si Jomar ay nakatakdang lumuwas sa Batangas para sa isang racket sa construction. Umalis siya ng hapon ngunit hindi inaasahang naantala ang trabaho at kinailangan niyang umuwi nang wala sa oras. Sa gabing yon, tahimik ang bahay. Walang nakapaganda sa kung anong mangyayari. Bandang 10:30 nang makarating si Jomar sa compound, inisip niyang baka tulog na ang kapatid at kasintahan kung kaya't maingat niyang binuksan ng pintuan gamit ang duplicate key na kanyang hawak. Pagpasok ni Jomar sa loob, rinig niya ang mga langit-ngit at maihinang tunog sa silid ng kanyang kuya. Sinubukan niyang itulak ang pinto at hindi niya inaasahan ang eksenang masisilayan niya sa loob ng silid. Nalantad sa kanyang mga mata ang isang tanawin na labis na nagpasiglab ng kanyang damdamin. Ang kanyang kuya at kasintahan ay nasa parehong higaan at ginagawa ang isang bagay na hindi dapat. Sa iisang iglap, naghalo ang galit at matinding pagkabigo. Hindi lamang siya ipinagkanulo ng kasintahan, kundi pati na rin ng sariling kapatid. Ang pressure at matinding damdamin ay mabilis na sumabog. Nauwi sa marahas na komprontasyon ang sitwasyon. Mabilis ang mga pangyayari at tila nawalan ng kontrol si Jomar sa sarili na agad kumuha ng patalim mula sa kusina. Umiwas si Ronald at tinangkang magpaliwanag ngunit hindi ito tumalab sa kapatid. At pagkalipas lamang ng ilang minuto ay bumulagta si Ronald sa sahig. Si Hanlin, nagulat sa nasaksihan, ay sunod na pinagbalingan ni Jomar. Sa pagtatapos ng gabi, ang dalawa ay kapwa nawalan ng malay. Sa silid na kani-kanila lang ay punong-puno ng mainit na tagpo. Narinig ng mga kapitbahay ang sigawan at kalabog mula sa loob ng bahay. Ilang sandali pa, dumating ang mga tanod at pulis. Sinubukan pang isalba ang dalawang biktima at isinugod sila sa ospital, ngunit hindi na umabot ng buhay. Si Jomar ay agad na inaresto at mabilis na umusad ang mga legal na proseso. Isinailalim si Jomar sa inquest proceedings. Hindi na itinanggi ni Jomar ang nagawa sa harap ng mga nakuhang ebidensya. Sa pagbuo ng timeline, lumitaw ang malinaw na pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Mula sa biglaang pag-uwi ni Jomar hanggang sa pagkakadiskubre niya sa lihim na relasyon at sa marahas na pagtatapos nito. Ang mga pahayag ng unang rumesponde at ng mga kapitbahay ang nagsilbing pangunahing batayan ng kaso. Nakarating sa pamilya ng biktima ang nangyaring bangungot. Gayunpaman, habang tumatagal, unti-unting humina ang usad ng demanda. Ang pamilya ni Hanlin sa Cavite ay piniling umatras at hindi na ipinagpatuloy ang kaso. Dala ng kahihiyan at pagnanais na tuldukan ang masaklap na pangyayari. Sa panig naman ni Ronald, pinatawad ng mga magulang ni Jomar ang kanilang anak at hindi na rin nagsampa ng hiwalay na reklamo. Sa paniniwalang may pinanggalingang matinding emosyon ang suspect na nag-udyok sa kanya ng kanyang nagawang pagkakamali. Dahil sa kawalan ng mga complainant na handang tumistigo at magpatuloy, tuluyang na-dismiss ang mga kaso laban kay Jomar. Makalipas ang ilang buwan, siya ay pinalaya at umuwi na sa kanyang probinsya sa Bicol. Hindi naging madali ang lahat lalo na ang kalimutan ang masamang nangyari sa nakaraan. Gayunpaman, pinili ni Jomar na patawarin ang sarili sa kabila ng kanyang pagsisisi. Ang trahedyang ito ay hindi lang kwento ng selos. Kwento ito ng kahinaan, pangangailangan at maling pagpili na hinayaan hanggang sumabog. Sa huli, 2 tao ang nasawi at ang natira ay isang buhay na hindi kailanman magiging katulad ng dati. Naway makapag-iwan ito ng aral sa lahat.